Now, susukatin naman natin yung volume ng cylinder, which is the formula for volume ng cylinder is V is equals to pi r squared height. So now, by the use of ruler at centimeter, masusukat natin siya. 7.2 yung height, centimeter, and then ang radius, ang kukunin nating radius is yung sa inner lang, kasi hindi nakasama yung thickness niya. So 4.8 yung diameter, centimeter. So to get the radius, we need to divide it to 2. 4.8 divides sa 2.4 centimeter. Now let's get the volume. Pi 2.4 squared, then height na 7.2. The volume is pi 2.4 squared, then 7.2. 130.2881 cubic meter. So for today, aming introduce sa'yo ang weight scale and the triple beam balance. So for the weight scale, paano ba siya gamitin yun? I think we all know what is a weighing scale. Pero paano nga ba gamitin yung ganitong type of weighing scale? So first, bago natin magamit itong weighing scale, kailangan na natin i-adjust yung level indicator, which is meron siyang bubble dito, kailangan mo siya i-center. And then after that, pwede ka na maglagay ng equipment or something na pag-gadget. And then, kung gusto mo, yung sukatin mo lang is yung pinaka nasa loob or yung main pin na ilalagay yung speaker, pwede mo siyang i-tear tapos saka mo ilagay yung as you can see, hindi siya nasa-center kay 0. So, I have to adjust this one. I think mas mabigat siya ng around nasa 50. Then, since hindi siya nag-a-adjust, adjust ko pa siya ulit ng higher than. So, since bumagsak siya, balik ko siya ng 50. And then, I'm gonna adjust this one sa mga ones na measure. And I think baka pumasok siya ng 3. No, less than 3. So, like around, baka 2.8 siya. Hintayin pa natin siya mag-stop yung movement niya para makuha yung exact measurement. So, hindi pa siya nag-stop. Assume muna natin na as of now, nasa 2.7 siya. 52 point something siya rather. 52 point something grams, ganun. So, yeah. So, next beaker natin, check ulit natin if magsisame sila. So, ganun ulit, matagal yung oras niya. Pero try natin hintayin ngayon na mag-stop. Then, tsaka tayo mag-adjust pa konti-konti dito kay once na sizes. Na measurement rather. So, ang tagal na guys. I think na maapekto na yung
Vinegar. And lastly, sterilize milk. So next is water. Then lastly, dishwashing oil. I-weigh na natin siya para malaman yung grams niya or yung mass niya para makuha natin yung density niya. For vinegar, we have 91. And then for the milk, we have 96. For the soy sauce, we have 98, 99. And then for the oil, we have 87. So now let's go weigh the liquid. Titignan natin yung grams niya para malaman natin yung So for liquid detergent, we have 100. Then for water, we have 91. Ito naman tayo sa liquid balance. So lahat ng mga mga liquid na is same ng ng ml ng measurement. So baka magkita sila sa density since magkakaibang liquid sila. So unahin natin si oil. Measure natin si oil. So since di siya gumalaw and di siya accept sa zero, try natin i-adjust oil to 20. Since di pa rin siya gumalaw, try natin i-adjust sa more than 50 or 70. Pero since hindi siya gumagalaw ng massively, gano'n, i-adjust natin to. Try natin i-100. Pero sobrang baba. So i-adjust natin. Pabalik na 0. And then dagdagan natin to ng 90. Then, pwede na natin i-adjust nung once para mas bumaba siya. Para makuha yung exact measurements. Pero since bumababa siya less than 0, kailangan natin ibaba pa to sa once para mag-centralize siya sa 0. So, wait lang tayo ng ilang minuto para makuha yung exact measurement. So, yan. Makikita nyo naman, ako hindi ko makikita yung exact measurement. Pero kapag sinumin nyo, para hindi natin. Nasa 90 siya plus itong measurement dito sa once. So, ang oil natin is ganito. Ganito yung grams. Then, for the suka or the vinegar, umangat siya. So, ibig sabihin, dadagdagan, try natin i-adjust to into 0. Yung gagawin natin 100 to. Pero masyado siyang malaki, mataas. Try natin i-0 din to. Pero ganun pa rin. So, balik natin to into 0. Then, adjust natin siya ng 70. Pero wala pa rin changes. Kay 100 nga pala nag-adjust siya ng mataas. So, kay 90, try natin. Then, dagdagan natin to ng super taas pa. Ayan, bumagsak siya. So, bumagsak siya less than to 0. So, dadagdagan, babawasan din natin yung once.
dagdag ulit. Then, hintay tayo ng minuto, I think. So, yan. Ang measurement guys, nasa 90 din. But, nasa around 7 something. So, 97 point something. Paki-zoom in mo. Yan. Yan yung exact measurement niya. Then, for the toyo, or the soy sauce, balik ulit natin sa 0. Then, ayan. So, since wala ulit sa center, try natin i-adjust hanggang dito. Kay 90. So, hindi gumalaw. So, dagdag tayo. Hindi rin siya gumalaw. So, adjust natin kay 100. Oops, hindi rin siya gumalaw. So, dagdagan natin yung tenths niya. Bumagsak siya. So, less than 10 natin ulit. Bumagsak pa rin siya. So, less than 20. Bumagsak pa rin. Gawin natin 10. So, grams na lang idadagdag natin. Yan. So, ilang minuto rin ulit bago makuha yung exact measurement. Para mag-center kayo. Kailangan lagi natin sinesenter sa 0 yung magiging araw natin dito. Para alam natin exact yung measurement. So, since hindi pa siya nag-0, adjust natin, bigatan pa natin ng konti. And wait for konti pa. So, yan. So, from 100, 105 something, if I'm right. Kasi hindi ko siya kita sa akin. So, ang last natin na measure is si milk. Si milk, bounces natin to 0 natin. Then, so, hindi nag-0. Try natin ulit if 100 siya. Hindi siya gumalaw ng 100, so i-adjust natin siya dito. So, 10, 20, bumagsak pa rin. So, 0 siya sa tens, then add na lang tayo dito sa ones. Bawasan natin. So, ayan. Nasa around 100 and 2 point something siya. So, ayan. Yun ang ating total measurements na nakuha natin sa triple beam balance. So, ngayon, ang ating measure naman is water. So, lahat tayo nakaset sa 0. Then, adjust natin into 80. Walang movement. Try natin kay 90. There's no movement. So, try natin i-adjust this one. Uy, meron na. So, since bumaba siya less than 0, ibababa rin natin to para gumaan siya. And umangat sa exact na 0. So, konting adjust. So, umangat siya masyado. So, dagdag ulit tayo ng weight. Then, yan, tama na. So, from 90, 95 point something.